So yun nga ng mga dre. So, balik ko na tayo ngayon dito sa laptop ko na to. Then, eventually kasi meron tayo. Na? Hindi, nagwagano ako, nagko-content lang ako. Nagko-content lang ako. Ah, Ito sa laptop, ah, nagko-content lang ba muna ako? So, yan, sa channel ko ba? Gumagawa ako video. ah. Saglit lang. Tawasin ko lang to. Okay, so yun nga ng mga dre. So, proceed muna tayo ngayon dito sa laptop ko. Kasi, alam niyo naman, nasa labas ako ngayon. Same time, we're taking some kind of some important things na kailangan natin comply right now. So, yan. Ito magiging video kasi natin yun is more on continuation ng muna ito no? Last na naging topic natin, which is yung styling in CSS basics. So, frequently, ito ngayon sa yung last na natapos kasi natin dun sa video natin is more on all about CSS style sheet, kung paano siya in-implement, tapos yung CSS modules. So, eto, dalawa lang kasi na-discuss kasi natin doon kasi lumampas na tayo ng 35 minutes. At the same time, hindi tayo pwedeng kumuha ng video na sobrang pagkahaba-haba katulad ng nakaraan. Kasi nga, dinadiversify lang natin yung every topic. Then, at the same time, ayaw natin move yung mga audience natin. So, ngayon, proceed tayo ngayon sa inline styling, tapos yung tinatawag nila na CSS in JS library. So, start muna tayo ngayon doon sa tinatawag natin inline styling. Okay. So, currently yung gagamitin natin na component ngayon, to make some kind of an example para dito mismo sa gagawin natin ng inline styling, is yung samples persons list, which is ito na yung naka already rendered na dito sa loob ng React.js application project natin. So, i-demo ko sa inyo yung dalawang way kung paano i-implement yung inline styling sa loob ng component natin. So, karoon tayong specific element dito na h1. So, ang gagawin natin ngayon, yung pinaka-first na implementation na gagawin natin is tayo ng style. So, yun nga, start tayo sa first implementation ng styling dito sa mismong element or sa mismong tab name. So, nakapag-create tayo ng style. May error lang. At tayo ng isa pang opening curly braces. Kuha ako ng video. Okay. So, yun. So, pwede tayo mag-setup dito ng color. Say, gray. Save natin. Ayan, so, agad-agad nakikita nyo naman dito sa browser natin, nag-reflect siya doon mismo sa list. Kasi itong current na nilagyan natin dito sa loob ng persons component is yung actual na tag name ng h1 na nasa loob mismo nung sinetap natin na listing. Ngayon, pag pinalitan natin na ibang kulay, say for example black, yan, nagre-reflect siya agad. Mas pwede tayo mag-setup ng font color na ng font size. Gawin natin 30px. Ayan. So, lumiliit, lumalaki. Ngayon, ito yung first way or yung first na pwede nating gawin throughout dun sa mismong implementation ng inline style. Ngayon, ano naman yung pangalawang way or yung pangalawang pamamaraan na gagamitin natin para makapag-implement tayo ng inline styling dito sa mismong element natin. So, kung dito, diniretso natin kanina sa element, dito mismo is gagawa tayo ng actual na variable natin, which is yung header 1.
style. Tapos, equals, open and close curly braces. Tanggalin natin to. Saka natin isalpak itong mga to. So, mula tayo sa pinaka, saka natin siya i-declare. So, yun. Nagre-reflect siya. Gawin natin 40px itong isa. Tapos gawin natin pink. Ayan. So, nagre-reflect siya dito mismo sa list. So, same thing. Yung pinagkaiba nga lang, iba nga lang yung ginawa natin ng implementation. The way na kung paano natin i-set up yung styling niya kanina. Kasi, kung ilalapagay mo nga naman siya dito sa loob ng style, medyo mapapahaba. So, I chose na maglagay na lang din ako ng variable. So, tanggalin natin tong color. Ayan. So, binalik ko lang din naman siya sa dati. So, natapos na tayo dun sa inline styling ng CSS. So, ano naman yung next natin? So, CSS in JS library. So, dito, meron na tayong in-apply na current na styling situation, which is yung import style. Ito usually kadalasan ginagamit na to corporate yung style components na to. So, yan. Itong style components is basically pwede natin siyang i-apply throughout din na habang ginagawa natin yung certain key dito, ay certain styling dito sa loob ng component natin is same thing lang din nung ginawa natin sa second way nung implementation natin sa inline styling. Pero dito medyo magkakaroon na napakalaking pagkakaiba nga lang. Almost more than halfway the same, pero may pagkakaiba lang siya na konti. So, paano yon? So, declare tayo ng variable, either cons or let. Pero sa akin, masanay ako ng let. Name, styling, style name pala, sorry. Tatawagin natin ngayon yung library or yung actual na class style from style components. Tapos that, pwede kayo mamili ko ng klase pero dito trip ko kasi ilagay na H1 dito eh. Tapos open and close parentheses, then open and close curly braces. Ngayon, pwede kayo dito mag-setup ng panibagong styling. Like for example, color, hot pink. Gagawin natin black yan. Font size, pwedeng 50 px. Try na natin i-implement tong style name na to. Palitan lang natin tong H1 style name. Tapos Ctrl S. Happy. Pwede na natin header style 1. May error pala na tama. Sorry. Tapos yan. So, nag-reflect siya. Katulad lang din nung ginawa natin kanina. Pero pinagkaiba natin ito. Sa style components kasi, usually kapag gumagawa ka ng sarili mong styling sa loob ng style components or sa loob ng component mo na ginagawa through using style component, usually, kailangan mo talaga magde-declare ka ng variable. Then, either dun mismo sa statement or sa variable na ginawa mo, dito mismo, sa variable na ginawa mo, ito mismo yung i-declare mo or gagamitin mo as an element sa loob mismo nung natin component natin, which is usually same pa rin naman, same thing pa rin ang nangyayari. Nagre-reflect pa rin yung ginagawa natin ngayon dito in a current state
dito mismo sa loob ng browser natin. So, kung ano yung setup natin ng style, let's say for example, balik natin sa 30ps to. Tapos tanggalin natin tong color. Same thing. Pero ang pinagkaiba, dumate nga lang yung text. Tapos palitan din yung kulay no actual na text no list natin. So, yun. Halos ganun lang din naman siya kung tutuusin. So, ganun lang naman din kasimple implement to at hindi naman tayo gaano mahihirapan. Throughout din aralin dito mismo sa loob ng natin, sa loob ng component natin. So, yun. So, ito na yung magiging pinaka last na topic natin for the styling in CSS Basics. So, yun nga, tabayanan nyo lang yung mga next topic natin. So, magkikreate lang mamaya ng iba pang mga video content sa about React. So, more on focus na muna tayo sa React ngayon. So, ngayon, for the meantime lang naman. So, mga ilang araw lang dito. So, paano? Yun na muna. Stay safe, God bless, and thank you.